Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po muna batiin yung ating mga kapatiran, mga brothers and sisters in the Lord sa California, USA na sumusubaybay po dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At hello po kay Rambi Rosel Amos and of course happy birthday kay Diane Kaylee. Nautuloy po natin yung ating series patungkol po sa renewal and transformation in Christ. Now, yung talata po na ating matutunghayan ngayong umaga, matatagpuan po sa Psalm 51 verse 10. Ito po ang sinasabi, "Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin." Now, ito po ay isang panalangin ni David sa ating Diyos nung nirebuke siya ni Nathan. Alam niyo po si David, sabi sa Bible, sa 1 Samuel chapter 13 verse 14, si David yung the man after God's own heart. The Lord has sought out a man after his own heart. Ibig sabihin si David malapit na malapit sa puso ng Diyos. Pero itong sa David po, there was a time in his life na meron siyang nakitang babae na naliligo. Kahit may asawa yun, inangkin niya. At nung natuklasan niya na yung asawa nito ay si Uriah, si Uriah po ay one of his mighty men, no? At ito po ay tagapagtanggol ni David. Sundalo ni David. Yun yung asawa ni Bathsheba na nagustuhan ni David. Pero dahil sa yung tukso ng ibabaw sa kanya, yung lust of the flesh ng ibabaw sa kanya, at gusto niya talagang makuha si Bathsheba, etong si Uriah sinabak niya sa isang labanan na may intention siya na mamamatay si Uriah. Basically, si David, pinatay si Uriah. So, ang kasalanan niya, murder and adultery. Now, isipin niyo po itong tao na ito. A man after God's own heart. Malapit sa puso ng Diyos. Pero, dumating sa punto ng kanyang buhay na meron siyang malagim, karumal-dumal na kasalanan sa harapan ng Diyos. Isipin niyo po yung bigat ng kasalanan niya, yung shame, yung guilt, na nasa kanyang puso during this time. At dumating sa punto na nirebuke siya ni Nathan at sabi ni Nathan, ikaw yung taong nagkasala laban sa Diyos. No? Merong medyo mahaba-haba yung usapan nila. Tapos umiyak si David. At ito po sa Psalm 51, ito po yung kanyang panalangin. At sa verse 10 po, sabi niya sa Diyos, "Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin." So, yung unang katuruan po natin, mga kapatid, ay ito po, unconfessed sins harden the heart. Alam niyo po si David, patong-patong yung naging kasalanan niya eh. Pero hindi niya kasi kinonfess agad. Hindi niya inilatag sa harapan ng Diyos agad. Ang ginawa niya dun sa kasalanan niya, dahil nagustuhan niya yung kasalanan niya, alam niyo yun, merong babaeng gustong-gusto niya, na inangkin niya yung asawa ng may asawa. Sa sobrang kagustuhan niya kay Bathsheba, yung kasalanan niya itinago niya na lang. Sinekreto niya na lang at hindi niya inilatag sa harapan ng Diyos, hindi niya inhingi ng tawad. So yun po yung nagpatigas sa puso ni David. Patong-patong eh. Yung isang kasalanan, pinatungan niya pa ng isang kasalanan, pinatay niya si Uriah. Isipin niyo pong mabuti, no? Kapag ang isang kasalanan hindi natin kinonfess sa Panginoon, dahil yung puso natin, pag may daladalang kasalanan yan, automatic talaga magigilty ka sa harapan ng Panginoon. Lord, I'm sorry. Ganun yung initial reaction yan eh. Pero pag kinimkim mo ng kinimkim yon, yung puso mo na nagdadala ng kasalanan, magiging kalus. Magiging puno na ng kalyo. At namamanhid na sa kasalanan. So, I think yan yung naranasan ni David, no? Pinatagal niya pa yung kasalanan niya, namanhid na ng namanhid kasi silaw na silaw siya sa kagandahan ni Bathsheba. Tandaan po natin, unconfessed sins harden the heart. Number 2 po, admitting sins is the first step to having a pure heart. Dito po sa panalangin ni David, sabi niya sa Diyos, Lord, create in me a pure heart. Lord, napakadumi ng puso ko. At sa totoo po, no, napakadumi ng puso ni David during that time nung yung nandun siya sa kanyang kasalanan, ipinapamuhay niya yung kasalanan, ang dumi-dumi ng puso niya.
Pero, noong na-realize niya na nagkasala talaga siya sa harapan ng Diyos, ito po yung panalangin niya, Lord, create in me a pure heart. Lord, bigyan niyo po ako ng malinis na puso. Bigyan niyo po ako ng bagong damdamin. Imbis na yung damdamin ko na sobrang atat na atat sa babaeng ito, silaw na silaw sa kagandahang babae. Bigyan niyo po ako ng damdamin na talagang nakatuon sa iyo. Now, yung pag-admit niya po ng kanyang kasalanan, yun po yung pinaka-first step, pinakaunang hakbang patungo sa pagbabago ng puso. Renewal, transformation of the heart. Kasi po, si David, habang tumatagal, tumitigas yung kanyang puso eh. Pero paano mo lalabanan yon? Admit sins. Aminin mo na nagkasala ka. At yun po ang ginawa niya. Yun yung first step patungo sa pusong dalisay, sa pusong malinis sa harapan ng Diyos. Admitting sins is the first step to having a pure heart. Kailanman hindi tayo magkakaroon ng pusong dalisay sa harapan ng Diyos hanggat hindi natin inaamin yung ating mga kasalanan. Hindi po pwedeng may tinatago tayong at inaalaga ang mga kasalanan sa buhay. Kahit kailan po hindi magiging malinis yung puso natin sa harapan ng Diyos at dadalhin natin yung guilt, yung sin, yung shame. Now, number 3 po, the shadow of guilt disappears in the light of grace. Ano po ibig sabihin nito? Yung guilt feelings, yung guilty ka sa kasalanan, ang bigat-bigat sa puso mo, ang bigat-bigat sa kalooban mo, na nagkasala ka sa harapan ng Diyos. Yung para bang lagi ka nasa kadiliman, nandun ka sa anino, hindi ka mawalay sa anino ng iyong kasalanan. Alam niyo po, etong lahat ng to ay maglalaho. The guilt of our sins, guilt and shame, lahat po ito maglalaho kapag ito po ay in-expose natin sa liwanag ng biyaya ng Diyos. Ano po ibig sabihin nito? Mga kapatid, si Jesus Christ po namatay doon sa krus. Ibinuhos niya ang kanyang dugo doon sa krus ay ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Yun po ay biyaya ng Diyos. Merong kapatawaran sa ating mga kasalanan. At doon po sa krus ng Kalbaryo, doon umaagos ang mayamang biyaya ng Diyos, ang kapatawaran sa ating mga kasalanan, sapagkat lahat ng ating kasalanan, lahat ng guilt na meron tayo, ipinako na doon sa krus at hinugasan na pinarusahan at hinugasan na sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po ang kailangan lang nating gawin ay lumapit doon sa krus ng Kalbaryo at sabihin sa Panginoon, Lord, salamat. Lahat po ng kasalanan ko ay napatawad na. Take away my sins, my guilt, my shame. Sa harapan ng Diyos, ikaw ay malinis na kung ikaw ay hinugasan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya unang application po natin ngayong umaga, kung meron po tayong mga nagawang kasalanan laban sa Panginoon, let's pray for a pure heart. Kagaya po sa panalangin ni David, create in me a pure heart, O God. Isang pusong tapat sa aking ilikhain. Pag tinignan niyo po yung Psalm 51, sabi po rito, have mercy on me, O God, according to your unfailing love. According to your great compassion, blot out my transgressions. Wash away all my iniquity. Lord, pakahugasan niyo po ako and cleanse me from my sin. For I knew my transgressions and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. At sa verse 7 po, sabi ni David, cleanse me with hyssop and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow. Ipanalangin po natin na magkaroon tayo ng malinis na puso, mas maputi pa sa yebe. Wash me, and I will be whiter than snow. Sa Tagalog po, ako ay linisin, sala ko'y hugasan. At tayo po ay patuloy na hinuhugasan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo sa tuwing lalapit tayo sa mayamang biyaya ng Diyos na umaagos doon sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay nililinis sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At ako'y puputi ng lubos-lubusan. Verse 10 po, sabi rito, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Kailangan po natin ng renewal. Kailangan po natin ng transformation of the heart. So kung tayo po ay nakagawa ng kasalanan laban sa Diyos, let's pray for a pure heart. Hilingin natin sa ating Diyos na bigyan tayo ng pusong dalisay, pusong busilak, pusong malinis sa kanyang harapan. And number 2 po,
Be courageous enough to say sorry. Be courageous enough to admit that we have committed sins. Alam niyo po, ako, pag nakikita ko yung isang tao na merong katapangan, natutuwa ako eh. Yung isang tao na magsasabing, sorry, ninakaw ko yung pera mo. Sorry, ninakawan kita. Sorry, pinagchismisan namin kayo, no? Or pinagchismisan namin ikaw, no? Or sorry kasi pinag-isipan kita ng masama. Alam niyo po, it takes courage to say sorry. It takes courage to apologize. At sa atin din po, no, magkaroon po tayo ng lakas ng loob, ng tapang na humingi ng tawad. Una sa Diyos, pangalawa sa taong nagawa natin ang kasalanan. Be courageous enough to say sorry. Huwag po tayo maging duwag. Minsan kasi, hiyang-hiya tayo sa kasalanang nagawa natin eh. Kaya ayaw nating ma-expose. Ayaw nating mag-apologize. Ayaw nating mag-sorry. Ang ginagawa po natin, tinatakloban natin yung kasalanan natin ng pride. Hindi ko ginawa yan. O kaya, legit naman yung ginawa ko eh. So, pilit nating tinatakloban ng pampalinis, sarili nating pampalinis, pampabango yung ating mga kasalanan. Pero kahit ano pong gawin nating pagtatakip sa ating mga kasalanan, ang kasalanan ay masangsang, mabaho, no? Ang kasalanan ay hindi mo kayang pabanguhin. Ang kasalanan ay kasalanan, ang marumi ay marumi sa harapan ng Diyos. So be courageous enough to say sorry. Sorry, nagawan kita ng kasalanan. Alam niyo po, mas nakakatuwa po yun sa harapan ng Diyos. At maging doon sa kausap natin na nagawa natin ng pagkakamali. Nung nagkakaroon tayo ng sense of responsibility. Na ako nagkasala, I take responsibility, I'm sorry. I'll face the consequences. So be courageous enough to say sorry. And number 3 po, present your guilt before the cross of Christ. Kahit ano pang nagawa natin ng kasalanan, kahit kasing bigat pa yun ng kasalanan ni David na adultery, ng agaw ng asawa ng may asawa, pumatay ng isang tao, kahit ganun pa kabigat yung ating nagawang pagkakamali, let's present our guilt before the cross of Christ. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, eto yung mga nagawa kong pagkakamali. Nakakahiya sa inyong harapan. I'm sorry. Pero salamat kasi lahat ng kasalanan ko ay naipako na, inako ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang katawan at hinayaan niya ang kanyang katawan ng maparusahan doon sa krus ng Kalbaryo upang tayong mga nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay hindi na dumanas ng kaparusahan sapagkat inako na ng Panginoong Jesucristo ang kaparusahan na dapat tayo tumanggap. Yan po ay mayamang biyaya ng Diyos. We can always present our sins, our shame, our guilt right before the cross of Christ. At sasabihin ng Diyos, yang ginawa mo na yan, Russell, kasama na yan. Ito pa, kasama rin yan. Lahat ng kasalanan mo, kasama na yan, na napako at naparusahan sa katawan ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. At ang dugo ng Panginoong Jesucristo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo, ang siyang patuloy na naglilinis sa atin. At sa harapan ng Diyos, tayo ay pure, malinis, dalisay, spotless. Wala pong bahid ng kasalanan sa harapan ng Diyos dahil sa ating Panginoong Jesucristo. So present your guilt before the cross of Christ. Huwag po nating pagtakloban, pabanguhin, o balutan ng kala mo regalo, magandang pambalot yung ating mga kasalanan. Kahit anong gawin natin, hindi magiging presentable yung ating mga kasalanan. Mananatiling marumi at masangsang sa harapan ng Diyos. So let's just present our guilt, our shame, our sins before the cross of Christ and receive mercy and grace and forgiveness from God. Para po sa ating discussion, why should we confess committing sins as soon as possible? Bakit napaka-importante na aminin natin na nagkasala tayo as soon as possible, no, sa tuwing nagkakasala tayo? So, discuss po natin ito sa ating mga discussion groups at para naman po sa ating panalangin, kausapin po natin si Lord. Sabihin natin sa Kanya, Father, thank you for your grace displayed on the cross. My sins and shame were already crucified in the body of Christ.
As He was hanging there on the cross, He bore my sins. All of them were nailed and punished on the cross. Thank you for your enormous love and grace. I am forgiven. I am accepted in the Beloved. I am cleansed by the blood of Christ. I became pure and holy in your eyes. Thank you. I receive your mercy in the name of Jesus Christ. Amen and amen. So po magpasalamat kay Ma'am Jenna. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa ating channel. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.